Welcome na naman po sa isang panibagong episode ng KP Boys React. I'm your boy Erwin. And it's your boy Kurt. Welcome. And bago po namin simulan ang napakagandang episode na ito, nais po muna naming magpasalamat sa mga sumusuporta sa TikTok. Ilang followers na ba tayo ngayon, Pare, sir? ano tayo? 4,530 ngayong Grabe gabi. naman. Last year, ilan lang yan? 600, di ba? Last year, parang ganitong time frame siguro mga 900, 800. 900. Tapos naka 1M views na Naka tayo. 1M views Oo. yung isang episode, yung graphing Grabbing calculator. calculator. Yeah. Hindi namin alam na ganun pala karaming nerd na nanonood ng TikTok kasi hindi ko sukat akalain na yun lang pala ang magpapaviral ng isang video. Grabbing calculator lang Graphing pala. calculator. Oo. Tapos, actually, yung followers natin pare, 2 weeks ago, nasa mga 1,000 lang. Ganun kaganda ang suporta. Kaya gusto namin Bilis ng growth. magpasalamat. Yeah, bilis ng growth. Oo nga. Tsaka sa mga laging sumusuporta sa live, gusto muna namin i-shoutout ni Kurt yung mga pangunahing tao na ito na laging nasa live. Simulan ko na si Sumi, si Daryl Matthew, si Katamura Shoutout sa inyo, Samurai. yeah. Kung nanonood kayo sa live, yeah. Oo, si paring Jude Kennedy, si Miss Cheryl, si Miss Gab, si King A, and Sia. And yung isa pang nanonood naman sa YouTube, si Mr. GJ Motovlog 2243. DJ Motovlog, yeah. Yan, shoutout. sa'yo, Sorry yeah. kung lagi ka nanonood doon na may bagong episode, hindi kita na siya shoutout kasi ngayon lang kami nag-shoot ng panibago. Sa mga bago pa lang, saan ba tayo mapapainggan? Oo nga, sabihin magandang mo, tanong sabihin mo, yan yeah. kasi maraming nagtatanong Maraming palagi. nagtatanong, yeah. So, bukod sa mga nakakaalam o nakakakilala sa amin sa TikTok, kami ay mapakikinggan nyo at mapapanood sa YouTube, sa Spotify, yeah. Apple Music, at Amazon Music din. Kasi ang pangalan lang din naman namin dun is Katarantaduhan Podcast. Oh, Yun madali lang. Madali lang Oo, i-search madali yan. lang. Kung ano yung nakikita nyo sa TikTok, yun din ang hanapin nyo, makikita nyo kami. At pag nakita nyo, Katarantaduhan worldwide na yun. Kahit siguro sa Pandora. Pandora. Diba? iHeartRadio. iHeartRadio, Man sa oo. Pinas. Anyway, para sa alam mo ba pare na pag-usapan natin tonight? Ano ba yan, pre? Kasi ito ang nire-request ng karamihan sa ating live, which is yung Oo. 299 pesos na engagement ring. Nabalitaan mo na ba yan, pare? Nabalitaan ko nga yan, pre. So, sa mga Oo. hindi po nakakaalam, bibigyan ko kayo ng konteksto. So, babasahin ko muna. Ito ay post sa Facebook Sa pala. Facebook, yeah. Merong Facebook page na ang pangalan ay Payong Kapatid. Payong Kapatid. Oh. Shout Tapos, out sa Payong Kapatid. Oh, shoutout sa Payong Kapatid. Nakuha lang namin to doon kasi actually hindi ako aware dito sa balitang to until na-bring up nila sa ating TikTok live. Mm. So ngayon, ang dami nagre-request na reaction namin ni Kurt. So si Kurt nag-decide na gagawa na lang kami. Madaming nagtatanong kasi sa TikTok live namin. Kaya, ayan. Ito Oo. na yung request nyo. Sige. Pagbibigyan namin kayo. Pagbibigyan namin kayo. So yeah. parang isang sagutan na lang ang Oo, reaction oo. namin sa lahat na nagtatanong. So para for context, babasahin ko muna. Ayon dito, ang title sa Payong Kapatid, Di Happy sa Engagement Ring. Please hide my identity po. My BF of 8 years just proposed to me. But nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na ang engagement ring only cost 299 pesos. 199 pesos. Yeah. Ganito lang ba kababa ang halaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunan pambili ng ring? Or di ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Sa Shopee. Oh. Ignore ko na lang ba tong nafe-feel ko or should I confront him kaso ayoko din naman masira yung moment. Okay. Pare 299. Ano ang una mong reaction nung narinig mo to na nagbigay ng engagement ring galing Shopee 299 pesos? Siguro unang reaction ko, parang hindi kasi natin alam nga yung side ng lalaki, di ba? Teka, Totoo. pero sa tingin mo, ano bang parang standards kung magkano dapat yung engagement ring? Actually pare maganda yung tanong mo na yan kasi tulad ng sabi mo, base sa circumstances kasi mahirap mag-set ng standards na alam ko na base sa circumstances ko. Oo. Kasi tulad nga na sabi mo, paano kung yung lalaki pala is hindi capable na makapag-provide Totoo yan. na, Totoo yan. ng mga ganung bagay. So, what if yung parang capable lang niyang maibigay is worth 299 pesos? Kasi yung tinanong ko nung dati si Josh. Shoutout kay Josh, yung Bayon Erwin. Oh, shout out kay At John. least daw dapat 3 months salary mo yung cost ng engagement ring mo. Naniniwala ako Okay. Naniniwala ako. Ngayon ko lang actually nalaman yun man. Hindi ko alam na
meron palang ganung rule. Parang ngayon yung parang standard na parang pag bibili social ka norm ng, yan, ano, social norm? O ng- meron talaga, o Ewan ko isinibatas kasi yun? nag-research din ako sa Reddit. Sabi nila sa Reddit parang, ayun nga, same din. Parang 3 3 months months salary. talaga. 3 months salary. Oh, I see. So, Pero actually, depende sa kung anong trabaho mo. totoo diba? naman. Pero kung iisipin natin, let's just say tong lalaking to, nataon na, let's just say minimum wage earner siya. Okay. Tapos, hindi ko naman alam ko, base sa huli kong nalaman sa Pinas, parang ang minimum wage earner around 500. 500 pesos. So, yeah. kung 3 months worth of salary, mga 1.5 yun. Siguro. Diba? Oo. Diba? Dapat, at least, Diba, kung susundin pwede na yun. Doable na yun. Doable na So, yun. diba? doable. Pero, Hindi ko lang masabi kasi, parang ayoko rin naman kasing sabihin na parang masama yung lalaki kasi parang sobrang liit. O parang Okay. ibig ko sabihin, ayoko kasing ibase lang sa halaga ng singsing. totoo yan. Yung alam mo ibig sabihin, kasi bigyan kita ng sobrang mahal na singsing, pero doon ba nababase sa presyo ng singsing yung samahan nating dalawa? Yeah, yung Alam mo pagmamahal. yun? Yung pagmamahal. Kasi di ba, ibig ko sabihin, ang dami naman nating napapanood ng mga celebrity na nagbibigayan ng saksakan ng mahal. Totoo yan. Pero saan sila nag-end up? Divorce. Oo, hindi divorce din. Di ba? Yeah. Anong take mo doon, pare? Para sa akin, ito nga perspective ko doon parang, kasi kung magpo-propose ka sa isang girl, tapos 299 pesos lang, parang sa iba, para ma-offend yung babae. Kasi parang hinihingi mo yung kamay ng babae like for marriage, right? Oo, yun. Tapos parang siguro naisip nung babae, sa side ng babae, kung 299 lang yung engagement ring ko, parang ito ba yung kaya mong i-provide para sa akin, di ba? Okay. Yeah. Pero meron ako isang perspective dyan na doon sa side naman ng lalaki na baka breadwinner nga siya ng family niya, di ba? Yeah. Baka may pinapaaral siya. Siya O ang baka- nagpo-provide bali sa O family. baka sa tingin niya, parang magsisave na lang siya doon sa engagement ring. Tapos parang gagastos na lang sa wedding. Which is, Oh. posible din yun. Oo, Posible pwede din. ka rin naman ulit bumili ng bagong engagement ring o ring. Baka sa ngayon lang. Hindi niya kaya Hindi pa nga mag-provide. niya Oo, kaya tama ngayon nabilin yung... Maganda yung sinabi mo na yun. Oo nga, kasi ito lang ito kasi sinubukan kong hanapin yung mga comments tungkol dito. Apparently, nangyari ata to parang matagal na. Parang kundi last year, 2022 pa. 2022 ba? Parang ganun. Oo. So, tinatry kong hanapin yung thread. Tapos, parang ang magkasama, tapos ang may bali-balita, kinasal na daw sila. Like, as of today, parang kasal na sila. So parang wala na rin yung issue. So, technically, Okay. parang nag-blow up lang yung issue ngayon, pero Okay. matagal na siyang, matagal na siyang na-post pa. Okay. Oo, okay. parang ganun. So, I actually wonder ngayon, nag-iisip ako kasi, in a way kasi parang ang hirap din ilagay ng, ang hirap din ilagay ng sarili sa babae. Ibig ko sabihin kasi kung ako lang, tulad na sabi mo, tama at least 3 months worth of salary nga. It actually makes sense kasi parang, in a way, parang ako, ina-associate ko yung value nung ring dun sa value ko dun sa babae. Like, kung mahal kita, I'll try to provide you something nice. Alam mo, ibig sabihin, Totoo naman. diba? Yung ganun. Parang, yun nga lang, siguro parang nagmamatter lang siya kung capable ka ba mag-provide or sadyang hindi mo lang pinag-isipan. Kasi dalawa lang yan eh. Hindi mo kaya mag-provide or wala ka lang paki talaga sa mga ganyang, alam mo yun, hindi ko alam kung wala kang paki sa engagement ring o wala kang paki sa mga partner o sa Totoo yun, partner mo. totoo yun. Diba? Tsaka, kasi very personalized, iba't iba yung meaning ng engagement ring eh. Totoo yan. Maaari Totoo dun yan. sa babae, gusto niya maging parang family heirloom na, pag matanda na tayo, bibigay natin to sa anak natin para gamitin niya. Oo nga. Diba? Oo nga. Yung Diba? mga, yung Yung para hand-me-down. ipapamana mo, Oo, yung yeah. i-hand down mo sa anak mo, gamitin mo to pagpo-propose ng Kaya bumibili sila ng parang mahal na engagement ring. Yeah. Diba? Maganda nga yun. Para pinagpapasapasahan. Oo. Kumbaga. Ngayon, tatanungin kita bro, kung halimbawa ba na ikaw tong guy, and it so happened na, alam na natin kung let's just say, hindi ka minimum wage earner, alam ko nagagastos mo yung sing-sing. Pero ngayong, let's say ikaw na 8 years na kayo, minimum wage earner ka lang, magbibigay ka ba ng 299 pesos na sing-sing sa kasintahan mo na, kasama mo na for almost 10 years? Siguro kung tambay lang ako, yun lang naman kaya akong i-provide for now. Di ba? Kung may trabaho naman ako, syempre, understandable naman.
Parang depende na lang kung paano titignan ng partner mo, kung anong situation yung ngayon, di ba? Maganda sinabi. Di ba? mo, Parang, pare, oo. yun na yun eh. Yeah. Ayun, doon na nagbe-break doon eh. Parang depende na lang doon sa partner mo. Kung paano niya titignan yung sitwasyon. Kasi kung tambay lang ako, wala akong trabaho. Saan ko nakuha yung pera ko? Di ba? Ayun lang yung afford ko eh. Pero kung may business ako, na parang passive income, shoutout kay Nico, Mr. Passive Income. Mr. Passive Diba, Income. parang kung afford ko naman bumili ng milyones, 'di ba? Why not, 'di ba? Depende sa circumstances ng buhay mo. Pero kung minimum wage earner ka nga pero hindi ka lang tambay. Kung minimum wage earner ako, I'll go by the 3-month salary rule kasi para hindi naman nakaka-offend doon sa babae. Oh, okay, gets. So talagang kumbaga kahit na minimum wage earner ka, susubukan mo pa ding abutin yung at least kung ang minimum wage guys is 500, aabutin natin yung at least 1,500 mark. Para diba? sa halaga ng singsing. Doable naman yun siguro. Yeah. Tsaka kung 8 years na kayo, matagal ka na nag-iipon. Totoo naman. Diba? Totoo parang naman. Meron din kasi silang may isa pa pala actually, di ko maalala kung sino nag-mention nito sa live. Apparently, yung basta may nagsabi nun na si Hoy Divina, shoutout sa'yo sa TikTok live. Tumatak sa akin kasi sabi niya, ano sabi niya? Apparently daw, yung guy, yung pamasahin niya papunta dun sa girl is 400 pesos. Pag babiyahe siya. Babiyahe pa lang. Papunta is 400. Yeah. Kung kaya mong bayaran yung 400, pero yung singsing ko ay 299 lang, mapapaisip ka rin talaga. Anong komento mo dun? Depende pa rin eh. Yeah. Maaari nga, madami. Hindi natin alam kasi yung what's behind it. May plano ba siya na, like, gusto niya na mas mahaling kasal, di ba? Ano bang take mo doon? Like, kasi kulang tayo sa sa kulang tayo sa information eh. Kumbaga, para nanguhula lang tayo din. Kumbaga, nagko-komento tayo sa isang bagay na, kumbaga tip of the iceberg. Totoo. Hindi natin nakikita yung underlying na layers nung kwento. Madami nangyayari. Siguro ang komento ko lang dyan, kasi dalawa lang naman eh. Parang sa isip ko, it's either pro ako dun sa guy, pero it all depends kung breadwinner siya, wala siya talagang means na alam mo yun, like, kasi luho yun eh. Luxury yun. Kung wala siya talagang means noon, yung tipong kung minimum wage earner ka, and this is true, na kahit na kumikita ka sa Pinas ng minimum wage, hindi sapat yun para makakain ka ng 3 beses sa isang araw. Totoo. And the what ifs are, paano kung ikaw lang ang nagtatrabaho sa bahay nyo? Totoo. 'Di ba? Hindi natin alam Yeah, 'di ba? And the fact na makapag-provide ka pa ng kahit 299 pesos na engagement ring sa mahal mo sa buhay o sa nobya mo, is malaking bagay 'yon. Yeah. Parang pro ako doon. Yeah. On the other side naman, ang tingin ko diyan is kung ako kaya akong pamasahin ng 400 pesos, tapos let's just say, kung di ko alam kung balikan yun or one way lang, pero 400 pesos. Kung two way yun, di 800. Kung kaya akong gumastos sa pamasahe lang ng 400, may mali yun. May mali akong nakikita kung bakit parang 299 lang yung binigay niya. Hindi ko sinasabing, perspective ko lang. Siguro, respeto na rin. Respeto mo sa partner mo. Yeah. Diba? Kasi ako, kung kasama ko na siya ng ganung katagal, hindi naman ako tatagal ng 8 years kung hindi ko siya naiisip na sa kanya ako magsisettle eh. 'Di ba? Yun yung thoughts ko. Tsaka parang ang akin lang is ang babae kasi yan ang magdadala ng magiging anak mo. 'Di ba? Parang yun yung na-associate ko. Ay yung symbol noon, yeah. Kung bakit na ang engagement ring parang ang binibigyan is babae kasi through motherhood. Sila yung mas mahihirapan talaga compared sa atin ng mga lalaki, 'di ba? Magbubuntes ng 9 months. Tapos, ang hirap nun. Pwede ka pang mamatay pag nanganak ka. Diba? Totoo. Nakikita ni Kurt yun as nag-work sa healthcare. Totoo yan, guys. Kaya, parang yun lang yung take ko doon. Kasi, parang, ang unfair naman. Kasi, ako, nilalagay ko yung sarili ko sa posisyon na, what if, meron kang isang bagay na ine-expect mo na kailangan mong antayin for 8 years. Tapos, only to find out, like, parang ang expectation mo nandito, tapos yung natanggap mo nandito. Kasi parang ine-expect mo parang let's just say, actually pangit na analogy to, parang sa investment eh. Parang iniisip ko kasi, di ba sa investment, pag iniwan mo yung pera mo dyan, patagalin mo, ine-expect mo, kikita. Yeah. Pero kung halimbawang after 10 years or 8 years, yung perang nilagay mo dyan, nag-zero, or naglagay ka ng, let's say, naman. May point 10,000, ka naman dyan. Yeah. tapos naging 300. Yeah. Di ba parang ang pangit, parang yun yung masakit sa'yo kasi may value yun eh. Pinut mo na yung energy mo, time, effort, emotion, lahat sa relasyon na yun. Tapos, exactly. So yun yung take ko lang doon. So parang
I hope ito lang ang take ko sa kanila is, I just hope na kung kasal na sila, Nag-workout naman, yeah. Di ba? nag-workout sila ngayon. Kasi, Yeah. Kasi kasal na eh. kasi nung Tsaka last year pa, di ba? Yeah. sabi niya lang dito kasi parang parang ganito lang baka baba yung halaga ko. Kasi tinitignan niya parang ina-associate niya yung halaga nung singsing sa halaga niya as a person, sa partner niya. Totoo yan. Parang ganun. So, ako naman guys, ito lang addition lang sa ano na yan. Kasi recently, nag-propose ako. Alam mo naman. Yeah. Congratulations. So, thank you. So, alam ko na, ako lang, kung ako as a guy, alam kong mahal singsing. Alam ni Kurt din yan dahil katrabaho kami pare-pareho dito. And as a guy, dadating ka sa edad na pag-iisipan mo yun at mape-pressure ka din eh. Oo, totoo. Di ba? Lalo na pag tumatanda ka na. Yeah. Diba? And most especially, merong social media. So yung mga, syempre, yung mga minamahal natin, hindi nila maiwasang, uy, si ganito. Ito yung nakuha. Uy, si ganyan. Alam mo yun? So parang, may compare. oo, tsaka parang nakikita mo na yung nagugustuhan nila. So ngayon, magkaka-idea ka ngayon, hanapin mo, anong klaseng singsing to? Yeah. Nakikita mo yung presyo. Parang nakakapanghina kasi nga, hindi biro Totoo yan. Pero dahil mahal mo nga, ibig ko sabihin, hindi naman to the point na bibili mo yung sobrang mahal. Pero, tatry mong ipunin. Totoo. Kasi nga mahal mo. Oo. 'Di ba? So doon ko na-associate, doon ko naman naiintindihan yung babae na ganun lang ba ang halaga ko sa kanya. So, sa worth na 300. Siguro na-pressure din yung babae sa comparison na sa mga kaibigan, 'di ba? Naman. Oo. Ganito yung natanggap ni ganyan. Bakit ako ganito lang yung Sa natanggap Shopee ko? pa. Hindi ko naman sinasabing Shopee lang Pero kasi, ibig ko sabihin, alam na natin na hindi naman talaga original na, like, hindi talaga, hindi mo i-consider na jewelry yun kasi hindi mo may sasanla yun. Totoo. Yung sa iba nga, parang first year ng relationship, may promise ring na di ba? May kilala nga kami, nakailang promise ring sa isang taon. Shoutout sa'yo Shoutout kung nanonood ka dito. Yun, biruin nyo yun. Nakakailang promise ring, isang taon lang. Isang taon, di ba? Totoo yan. Yeah. Kaya, yun lang naman. So, I think, sa mga, ang siguro naiisip ko lang dito is sa mga magpo-propose. Yeah. Ito, payo natin sa mga magpo-propose pala. Kanya-kanyang take namin ni Kurt. Mauna ako. So, ang payo ko lang, since kapopropose ko lang recently is, wag kayong magpa-peer pressure. Totoo yan. Yun lang. Wag nyo ring madaliin. Kung kailan nyo naramdaman na ready na kayo, dun nyo gawin. Totoo yan. Yun lang. Kasi I feel like merong mga, may mga, syempre, let's say, family ng babae, kaibigan ng babae, anything, lahat yan. Kailan na ba? Kailan na ba yung mga ganyan? And as a guy, hindi mo maiiwasan na mapilit or ma-pressure ng biglaan. Kasi nga, nandyan yung pressure. Pero, take it at your own pace. Diba? Kasi, totoo ikaw lang ang makakaalam pag ready ka na. Walang makakapagsabi sa'yo niyan. Kasi I feel like, ako naramdaman ko lang na, I think gusto ko nang gawin. Panahon na, yung ganon. Ikaw ba, anong take mo dyan? Siguro or yung may take ko yung, kung may papayo, hindi pa ako nagpo-propose hindi pa nagpo-propose. Pero, okay, kung gusto nyo i-take tong payo na to, bilhin nyo lang yung kaya nyong, bilhin. Tama yun. Huwag kayo magpapapressure na, hindi nyo kailangan sundin yung 3-month salary rule kasi kanya-kanya naman perspective yan eh. Depende rin sa partner nyo. As long as like, sa tingin mo, yung halaga na to is parang respeto eh. Respeto. Yung parang yung sinabi mo. Yeah. Tama yun. Na hindi ma-offend yung partner mo. Tsaka depende rin kasi sa trabaho tsaka sa circumstances sa buhay. Pero bilhin mo lang yung kaya mong bilhin. Yeah. Huwag ka magpapapressure din. Parang simple as that. Yeah. Maganda yung sinabi ni Kurt. Doon na actually nakalimutan ko i-mention yun is yung wag niyong pilitin yung hindi niyo kaya. Totoo. Yeah. Yung tipong gusto niyo lang dahil gusto niyo lang alam kong gusto niyo ma-impress yung girlfriend niyo pero hindi i-impress niyo yung girlfriend niyo kasi mahal niyo siya, hindi yung mga tao sa paligid niyo. Totoo yun lang. Yun yung pinaka no or pinaka mali. Kasi alam mo naman, lagi namang ang tao may sasabihin niyan. Totoo. 'Di ba? Pero ang bottom line niyan, once na makapag-propose ka na, lumipas na yung parang honeymoon phase na balita na, si ganito na-engage. Pag lumipas yan, kayong dalawa na lang ulit eh. Totoo. Whether nandyan yung sing-sing na yan or wala, yung samahan nyo, nagbago ba? Or ganun pa din? Symbol lang naman ng siguro pagmamahal yan. Parang it only means na nakatali na siya sa'yo. Yung parang ganun lang, parang kayo na. Like parang, kung gusto mo, like, habang tumatagal kayo, syempre nakapag-ipon, i-upgrade mo yung sing-sing niya. Tama. Diba? Pwede naman yan. Oo.
Tama Diba? yun. Kaya shoutout kay Josh. Kasi naalala ko si Josh nun. Ilang beses siya na parang dapat gagawin na niya. Oo. Naboboard na siya. Upgrade na ng upgrade. Upgrade Upgrade yung sing-sing. Oh, ganun, pwede yun. Pwede yun. Oo. So kung tulad ni Bayaw, medyo di problema ang pera. Oo. At naboboard na kayo, i-upgrade nyo lang yung i-upgrade. Oo. Pasayin nyo yung partner nyo kasi balang araw nga, sabi nila, sila yung magdadala ng mga anak nyo at mag-aalaga sa pamilya nyo. Parang ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan. And bigyan nyo ng respeto. Tama yun. Maganda yung sinabi ni Kurt. And bilang magiging pagka kasi kinasal, di ba, known as yung mga tatay provider talaga. So, provider. So, nandun yung meaning talaga ng providing. Ipakita mo na kaya mo mag-provide. Ipakita mo kung sino ka. Ipakita mo kasi kung sino ka. Kasi gagawa ka na ng pamilya eh. Totoo yun. Ipakita mo kung sino ka, di ba? Yeah, ipakita mo. So, I feel like, yun lang. Parang ang ganda actually ng usapan na to kasi maganda. parang napaisip din ako eh. Napaisip ka ba? Kasi napaisip ako kasi nga kagagaling ko lang sa canon event ng pagpo-propose. Tapos hindi ko ma-imagine yung 299 pesos, parang grabe naman yun. Kasi parang sabi ko, parang ako siguro kung at the lowest point, parang kahit siguro 500 to 1,000, tatry ko pa eh. Totoo yan. Yun lang, parang nakakagulat lang. Pero like I said, hindi kami nagja-judge ni Kurt. Hindi namin hinuhusgahan kung ba't niya ginawa to. Yeah. Meron siyang dahilan. Opinion lang namin to. Opinion lang to. Pawang opinion lang. And ayaw namin na may mag-hate. So, respeto sa guy na kung mapanood man niya to, nirerespeto ka namin, meron kang sariling pag-iisip kung paano mo nakikita ang bagay-bagay. And kami, wag mo kaming isipin. Ano lang naman kami, mga meron lang kami dito. Diba? Ano ba kami? Sinasabi lang namin yung opinion namin, okay? Hindi namin iba-iba opinion ng tao. Tama iba yun. So hindi namin we mean no disrespect. Kumbaga, yun lang. Parang itong sinasabi namin ni Kurt, opinion lang namin base sa experience at kung anong circumstances na meron kami ngayon, you know. And sa totoo lang sa tingin ko, it's easier said than done. Kasi kung nandun ka na sa actual na parang kinatatayuan nung lalaking yun, mahirap din magsalita, di ba? Lalo na mahirap ang buhay sa Pinas, di ba? Isa pa yun. Totoo yun. So madaling magsalita, pero pag nandun ka na sa sapatos ng taong yun, mahirap. I think mahirap yun. So, we feel for that guy kung binash ka ng mga tao. Hindi naman namin alam yung kwento mo eh. Kung nanonood ka, mag-comment ka, gumawa ka ng dami account. Anonymous account, gusto mo mag-ano sa amin, gusto mong marinig ang panig mo. Pakita mo yung side mo. Bukas ang Katarantaduhan podcast para sa boses mo, pare ko, kung gusto mo man. Pero kung kayo'y settled na at masaya na kayo, naring may pamilya na kayo, congrats. Yun lang naman. Yeah. So, yun lang ang may papayo namin sa mga bata dyan na nagwa-wonder kung anong tingin na. Anong opinion namin? Ito na yun. Ito na sa 299 pesos. So, nagtatanong sa live, ito na yun. Ito na yun. So guys, ewan ko kung tawag dito, nakontento kayo. Sana. Sana nakontento kayo, pero hindi kayo nakontento, mag-comment kayo, magpa-follow up ulit kami. Magpa-part 2 kami na Erwin kung gusto nyo. Gusto nyo. Tsaka kung meron pa palang part 2 kung may mababalitaan kayong part 2 sa news nung tungkol sa engagement ring, sabihin nyo sa amin. Tag nyo lang kami. Kasi gusto rin naming malaman kung... Ano ba yung mga social media natin? Oo nga pala, ang social media namin ni Kurt, ako pala, pwede nyo akong i-follow sa Erwin Alejo, ERWN, ALEJO. Ilalagay ko yun sa screen. Pero sa mga nakikinig sa Spotify, ulitin ko lang, that's Erwin Alejo, ERWN, ALEJO. Totoo yan. Ikaw, Kurt Albalos. Makikita nyo naman sa bio ng KP. Pakispell mo kasi pag nakikinig sa KRTALBLS. Yun. Kaso hindi ako masyadong active ngayon eh. Local lang. Pero kung gusto nyo i-follow nyo kung trip nyo. Doon nyo kami marireach guys sa mga social media na yun kasi doon lang kami madalas active ni Kurt. Majority kasi, lalo na dito sa TikTok, medyo mahirap makita dahil puro message request. Pero kung meron man kayong mga hinaing, mga nais mangyari, ipahatid nyo. Wala pa kaming hotline. Wala pa 1-800 Katarantaduhan podcast. Wala pa kaming funds para sa So yun lang guys. Thank you for tuning in. May dadagdag ka pa bro? Bago natin i-close yung segment, moral story, anything. I think that's it. Yeah, that's it. That's it? Yeah. So I think yun na, dito na nagtatapos ang issue tungkol sa 299 pesos engagement ring. And tulad na sabi ko, manood na lang kayo palagi ng Katarantaduhan podcast kaysa bumili kayo ng 299 pesos engagement ring. Hanggang sa muli, it's your boy Erwin. It's your boy Kurt. Peace. Peace out.